ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ng Panginoon ay mananahan. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito. Tayo po ay aming Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na soberano sa lahat. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Sa ating ito ay kami ay lumalapit, humihingi ng pagtubay, gabay ng Banal na Espiritu sa aming pong gagawin na mamahayag ng salita at bibigay ang kaaliwan sa pamilya ng mga Pilipino. Salamat po sa inyong presensya. Salamat po sa inyong Banal na Espiritu. Samahan po kami ang inyong pangalan at ang inyong mabuting balita. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ito, mantika na tayo. Aawit po natin Amazing Grace. Ito po ay isang hymn na nagbibigay po sa atin ng katiyakan na ang ating Panginoon ay mabiyaya, puspos ng biyaya at kanyang loob. Message mo si sa family. Message ka doon. Message mo siya. Hindi niya ako pwede tawagan na, ha? Ano ba yung mamala? Si G? Sila na si Raymana. Nakashare na to. Nakita niya live. Sila ba yung kay Len? Alexa. Message mo si Tita Josel mo. Sabi mo, hindi niya ako natawagin. Mini-message ko ni Reggie. Hindi niya ako message sa rin mo. Sabi mo sa ako. Message mo si Tita Josel, ha? Kasi pala yung message sa akin ni Reggie. Sa akin. Kaya po natutuwa tayo na kayo po ay kasama namin. Ito po mga ilang araw na po kami nandito. Ang kanya po bibig ay sa Tuesday morning. And habang kami po ay
Ka-FB mo sa Ate Giselle. Message mo sa mo ano. Hindi. Yeah. Message mo na. friendly, very supportive, very caring, and it's really a pleasure. Saan ka punta? Sa mga relatives ni Nestle, siya po ang wife ni LG. Last night po, ang mga na-meet natin, yung mga mag-alpha ni LG coming from Bigasis, Pangasinan. We're so happy also na connections makilala sila. Nagpapasalamat po tayo kay Tita Pilipinas, Sir na, sapagkat from the beginning po kasama natin siya sa ating mga gawain. And kaya po natuwa po sa ating lahat. And hindi na tayo ng leksyon. Kaya po kung kami po mag-stay pa mamaya, marami pa thank you, Tita Titi, for your generosity. And of course, sure, nandito na po ang brother ni si Mrs. Nati. So, nandito po si Mami from the beginning din ay kasama natin sa ating pong mga paglamay-lamay. And we're so grateful hindi po siya iniiwanan ang kanyang mga apo at kanyang buong sambahayan. Nandito po natin today si Abby. Si Abby po ang misis ng kanyang kambal na kapatid ni Leslie. Of course, si Lulu ay kasama natin extra. And meron pa po tayong isang dapat namin. Kwento mo po siya kanina. Siya po ang dapat magkakasal kay LJ at kay Leslie sa kanilang wedding. But nagkaroon po ng change of schedule. So he was not able to do the wedding. But just the same, siya po ay very close sa pamilya ni Leslie at ni LJ. So we're so thankful na si Pastor ay nagkaroon ng chance. At message mo si Tita Giselle. Ha? And namin din po natin Kasi nga nag-message ako si Tito G. Sabi mo kay Tita Giselle. Ay sabi ni Tito G, hindi masasagot ni Daddy yung message mo kasi ginagamit sa Facebook Live. Thanks lang. Chat sa sa Messenger. Kapag ginagamit ni Daddy yung cellphone, hindi niya makasagot si Reggie. Kasi nagme-message sa si Tito G mo. Tita Giselle. Message mo lang. Water Park Resort Swimming Pool. Water Park Resort Swimming Pool.
resort swimming pool? Water park resort swimming pool. Water park resort swimming pool. From. Oo. Hindi, from. Dapat may from dapat. The reality of life, the reality of life, and then the reality of life. Alam natin life, yung bios. Bro, alam natin yung biology, right? Eh, yung salitang life doon is bios. Physical life na natin naranasan. Pero meron dito tinatawag na another life. Yung another life na yun, tinutulog dito, is zoe sa Greek, which means eternal life. So in the Greek language, meron kong dalawang uri ng life. Bios at saka zoe. Yung bios po ay physical life na naranasan natin lahat. Pero yung zoe po is eternal life. Okay? So pag titignan po natin, yung sabi na sa Kapitikas, chapter 11, John, on his arrival, Jesus found that Lazarus had been already in the tomb for 4 days. Ang previous passage po ito, ay nasa Bethany sila, okay? Pero yung kung nung mabalikaan ni Jesus kasi Lazarus ay may sakit, hindi niya naman binisita. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga ito ay matutulog ang natin. Okay? So, siguro, hindi natin makalis na may purpose kung bakit nangyayari ang mga ito. Mga events sa buhay natin. Simply, merong delay ang Lord sa kanyang ginagawa. Or perhaps, hindi natin siguro maintindihan kung bakit minsan ito ito pangyayari. Kaya 4 days na nasa tomb si Lazarus nung dumating si Jesus sa lugar. And sabi doon, Mary
Jesus had come to Martha and Mary to comfort them in the loss or death of their brother. So si Martha po at si Mary ay mga kapatid ni Jesus. Okay? At nakakaibigan po ni Jesus. Kaya lang, nakakapagtaka, bakit gano'n? Sila pa naman ang nakakaibigan ni Jesus. E parang nagkaroon ng delay yung pagbisita ni Jesus sa kanila. But then, makikita ko natin ang truth that Lazarus is now dead. At it caused for sorrow sa kanyang mga kapatid at maging doon sa mga ibang kaibigan nilang mga Hudyo. Ito yung tinatawag natin separation. Alam niyo po, isang reality of life, sa values life, is there is a certainty of separation. Ito ay na-obserbahan ko sa aking pong pag-aaral na umpisa pa lang ng ating buhay. Sinasabi na tayo din nun ng separation. Hindi na siguro natin napapansin. Halimbawa po, sa isang nanay na mayroong sinapupunan, mayroong baby na kanyang sinapupunan. Right? 9 months kasama niya yung bata mo. Right? Pero gano'n na nakatayo po siya ang masisipin. Ano po ang walang experience pagka nag-separate yung nanay at kapatid? Of course, yung bata po. Okay? Yeah, I do believe na kasama yung para malaman kung siya ba ay may buhay, kaya pinapalo ko rin sa bata, para marinig kung yan, may boses. Pero I still also believe na there must be somehow separation from the mother that caused the crying. Okay? Yung kung pagyak na yun ay kasama dahil yun ay bahagi ng buhay. May temporary separation na nangyari between the mother and the child. Now, habang ang bata ay malaki, yung daddy ay papasok sa opisina. Yung baby iiyak yan eh. Naka-experience ko rin ng gano'n. Kasi ako na-experience ko sa mga anak ko. Kapag maalis na ako, kaya umisa, parang ayoko umalis eh. Kaya gusto ko nanatili. Kasi meron ko tinatawag again, temporary separation. Kaya nakiiyak yung baby. At kahit ano, nasakit siya sa puso. Parang nakakapagpagdami na titiwan mo yung and tumatagin ang time, pero hindi nalata masyado ngayon sa panahon natin, dapat kayong mga bata ito ay papasok na sa school. Alam, pinagutan yun, pero may mga bata noon na papasok na sa school, ang ayaw umalis sa mga kaibigan. Nakahawak kayo sa bata ng hangin. Ay, mami, huwag mo iwan. Bakit? May temporary separation. Sandali na pa yun, right? Temporary separation na naman yun. Yet, nandun yung pamilya. Nandun yung pamilya. Kasi, meron po temporary separation tayo ginagawa. At, natingnan, hindi po na ng mga estudyante ng mga bata, ay nagkakaroon ng pagkakataon na makiba ng lugar. Mag-board ba sa ibang lugar? Mag-lodging sa ibang lugar? Usually, kasama natin. Kasi ito po isang lugar namin dito ay naglagbulaga yan. Kung nagkaayos na siya sa ULB. At may mga times na nakikita ko si Mrs. Iyan. Siyempre kasi, magkakasama kami, magkakasama muna, ang tuwing, monthly, okay? At kung minsan, kami nalang gumagawa na para makakita, matulog na, paano. Yet, nandun yung tinatawag ng dito somehow. Sa mga kabataan niya, ang tawag nila ay sepangs. Yan, ha? Separation anxiety. Okay? Huwag naman sana maging disorder. Ano? Pero, mayroon po tayo dito klaseng temporary separation. Okay? College level na yun, ha? Yan, nakaka-experience tayo ng ito. Yung isang separation na tayo nakaka-experience ay yung tinatawag na marriage. Pag-exal. Hindi ba
supposedly, celebration yun, dapat lahat masaya, pero hindi maalis na may konting pamilya. Kasi may temporary separation ng pamilya. Dahil hindi na natin siguro intindihan ang emotions, pero ito ibigay ng Diyos upang maintindihan natin na sa buhay natin ito, sinasanay tayo na meron tinatawag na temporary separation. Yet, siguro sa iba, matatawag na ang model. Final or ultimate separation. But then, kung mapag-aaralan po natin mamaya ang word ng ating Panginoon Jesus, it will also be considered temporary. Okay? Kaya nga po, kita natin kung paano natin makakatid yung klase ng separation na to, na even in the case of death, ay magiging temporary din ang separation natin. Kasi alam naman natin na death is the great equalizer. Pagdating sa kamatayan, walang mayaman, walang mahirap, walang matalino, walang mambang, walang powerful o makina, walang influence. Pantay-pantay po tayo pagdating sa kamatayan natin. And sooner or later, someday, somewhere, somehow, we will go face death. No. Iba po, kung consider na nila death ay final separation, pero hindi po, as Christians, meron po tayo another reality na dapat natin. At hindi lamang po ito certainty of separation. Dahil po doon sa susunod na kwento, sa John chapter 11, sinabi sa kanya ni Martha, no? Lord, kung nandito ka lang sana, hindi namatay ang kapatid na. Nabasa natin kanina, di ba? Rabbi, teacher, guro, Lord, kung nandito ka lang sana, 4 days na nasa tuhod na eh. Kung napakaga lang sana ang dating mo, Lord, hindi sana namatay ang ating kapatid. Nabasa natin sa scripture kanina. Ano po ang mararamdaman niyo doon sa tone na Lord? Pagka mayroong parang nagsabi, kung nandito ka lang sana, hindi sana namatay. So parang may konting, ba yun? Okay? May konting pagsisisi na sana napaaga natin mo, Lord. Eh ngayon, patay dito ko dito namin, nandito sa hindi na. Okay? Hindi po natin po pwedeng alisin. Kasi mga tayo magkaroon ng ganitong pinain dahil siyempre, alam nila na may kakayahan si Jesus na gawin, magpagaling ng isang may sakit. Naranasan nila lahat yun. Kaya nga doon sinabi ni Martha ito kay Jesus, hindi kinonsider ni Jesus yung kanyang emotion siguro na may kasamang pain. Rather, binigyan siya ni Jesus ng assurance. Sabi sa verse 23 and 24, Jesus said to Martha or to her, your brother will rise again. So may assurance, no? Yes, there is death, pero may assurance of resurrection. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last days. Kaya, aside from certainty of separation, we now have this confidence of resurrection. Yun ang isang good news. Yes, may certainty of death, certainty of separation, pero there is resurrection. Okay? Is death the end of everything? According to Jesus, is not. Pero ito, siyempre, maraming iba't ibang belief pagdating sa death. Or even sa tinatawag nating resurrection. Sa iba, hindi sila nagtuturo ng resurrection. Ang tinuturo nila, reincarnation. Okay? Pag sinabi natin reincarnation, ang isang tao ay ipapanganak na muli sa ibang tao o kaya sa ibang lugar, okay, under different circumstance, but with memories of past familiar places, familiar persons, and familiar experiences.
Yun ang pong paniniwala ng mga reincarnation. Okay? Kaya nga sabi nila, pagka ikaw ay naging mabuti sa buhay mo, sa susunod na buhay, dito rin sa mundo nito, ay maaaring ipanganak ka na magiging mayaman ka. Kasi mabait ka. Pero kung halimbawa, salbahe ka, ay maaaring ikaw ipanganak sa isang lugar na medyo maraming salbahe ka. So something like that, no? Pero hindi po yun ang tinutulungan. But it's not what the Bible teach, no? Meron iba ang paniniwala na transformation of the soul. Then yung alma, you travel from one form of existence to another. Kaya ano, parang ang kanyang paniniwala noon, nakitao ka, pag salbahan ka, makakalipas ka. Nakitao ka, susunod ay maganda ang buhay. Even na mag-insekto ka na lang. Gano'n, ano, pero parang napaka-layo ng itinutulong ito ng Biblia. Kaya nga sana dapat maging aware tayo kung ano tinutulong natin ng Biblia. And some, ang tinutulong nila is that the body is mortal, but the soul is immortal. Meaning, itong katawan natin, itong ay nakamatay, parang shell, nakalalaglag lang, madidisintegrate, at wala na, at ang mananaging nila ay yung tinatawag na kalyo. But the soul is released and lives on in a shadowy, joyless life of life. So parang again, no? Anong importance ng buhay pagkakit mo? Hindi maganda. In the land of silence and forgetfulness, pinagtungo ng iba, no? And still, others believe that there is no soul. At ang isang tao lang namatay, maaga siya, mabubulog, and that's it. Parang isang papel na sinulog, tapos na. But then, sabi dito, in Jesus, He will rise again in the resurrection. Kaya nga, meron po isang magandang panugunan. Have confidence about restoration. Brothers and sisters, although there is definite separation at tinatawag na death, confidence about resurrection. And this resurrection ay hindi lang po man-made. Ito po resurrection ay si Jesus. Jesus said to her, I am the resurrection. I am the resurrection and the life. The life to them is eternal life. I am the resurrection and the soul, the eternal life. Okay? He who believes in me will live. Ito po isang medyo nakakalimutan basahin ko. He who believes in me will live even though he dies. Ito, Pastor, paano naman marinig ko sa Diyos? Paano siya mabubuhay samantalang patay na siya? Right? Paano siya mabubuhay kung siya patay na? Yun na nga, kasi yung life na tinutuloy dito, yung live na tinutuloy dito ng Panginoon, is not the temporary life that we know, but the eternal life that Jesus is presenting to us, that Jesus is offering to us, the eternal life that's always. He who believes in me will have eternal life, even though he dies. Kaya nga po, ang sino nga ang nananampalataya sa ating Panginoon Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit tayo mamamatay na, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po yun, eh? Kung i-describe ko po, parang tayo pumasok sa isang kultura. Okay? We enter another world at another avenue yung ating pumasok. Okay? So, ang kamatayan, pumasok sa atin, pero yung pagpasok ko sa kanila, that is eternal life. Pero yung eternal life na yun, pakinggan natin
though he dies. Even though he faced the eternal, the death, no? Temporal separation, he will experience eternal life. And whoever lives and believes in me will never die. Again, yung death doon, ang tinutugod ay hindi po temporary death na alam natin, na physical death, but spiritual. He will never spiritually die. He will never be separated from my presence anymore. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Whoever lives and believes in Him. Kaya nga po napakahalaga na makita natin ang significance na tinuturo ng Panginoon ang po sa reality of life, the reality of death, and the reality of Zoe, the eternal life. Sabi ni Jesus, ito po ang challenge, maging sa ating bawat isa sa ating ngayon. Kung sinabi po niya, yung I am the resurrection and the life, he who believes in me will live even though he dies, and whoever lives in me and believes in me will never die. After saying that, tinanong niya si Martha, do you believe this? Siguro kung hindi po ngayon natin Panginoon baka tinanong niya. Nagtiwala ba? Do you believe that Jesus is the resurrection? Kasi we believe in the resurrection, but we do not believe that Jesus is the one who can only give us the true resurrection, because He is the resurrection. Kaya nga ang challenge niya kay Martha, do you believe this? Do you believe that I am the resurrection? So this time, may personal touch ang tanong ng ating Panginoon kay Martha. I do believe sa bawat sa person na dito. May personal touch o personal questions dito sa atin. Do you believe this? Naniniwala po ba tayo na He is the resurrection of the dead? Now, without Him, we will not experience resurrection. Eternal life. And eternally live even though he or she dies physically. So meron po tayong tinatawag na physical life, which is the bios, at meron tayong tinatawag na eternal life, which is the soul. Now, I do believe si Edwin ay nanampalataya sa akin. Siya ay nagsundo ng kanyang buhay sa akin. Sana ang bawat sa atin dito, tanggap yung challenge na nasa niniwala na sa mga mabubuhin ng bagi ang mga tao. Yet, hindi na kung mabubuhin ng bagi. Kasi ang sabi ng Jesus, He who believes in me will experience eternity. He who believes in me will live. So, meron po sa Diyos, kaya nga po ito challenge sa bawat isa. It's not enough na meron po tayong belief. It's not enough na meron tayong belief. Ang kailangan po, meron po tayong faith in the one who will bring about resurrection. It's a challenge for every one of us to have faith in Jesus Christ. Not in ourselves, not on the religion that we have, but in Jesus. It was only Jesus that bring about eternity. Yun ang sinabi ng Panginoon, ang resurrection and life. He who believes in Him will live. Paulit-ulit po natin dapat i-analyze ito at i-internalize sa ating mga sarili. Even though we die, we will live if we believe that Jesus is the resurrection and the life. Tingnan niyo po si Martha, halina, yes Lord, I believe that He will rise again in the last days. And I believe in Lord.
bawat isa natin magkaroon din sa ito challenge ngayong gabi. Hindi na magkaroon tayo ng sarili natin pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay nasa Panginoon Jesus. Because He is the only one who can give us eternal life. This time, ang confession ni Martha, ang declaration niya is about her faith in our Lord Jesus Christ. Not only her belief that her brother will resurrect in the last days. This time, ang faith niya is on the Lord Jesus Christ. So every one of us can have this challenge. Nakita natin, iba na ang naging reaction ni Martha. Iba na ang naging response niya. And I would say, Martha is a good model for, sabihin natin, some contemporary believers for even tayo ngayon sa in Him, in Jesus, we shall be able to face tomorrow because He lives, because we could face our fears. Lahat ng ito ay kakayanin natin tanggapin dahil sa ating Panginoon. So, kikita po natin ang reality of life, of death, and of eternal life. That eternal life is having that faith in our Lord Jesus Christ. Pero may tinatapos ko ng gospel. Ang gospel is that meron pong balita si Pablo na ibinahagi sa mga Thessalonica believers at ito isang magandang panutunan o sabihin natin na gabay sa bawat isa sa atin. Hopefully maliwanag dito kasi ito passage. First Thessalonians, Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 4, verse 14 it says, we believe, sabi ni Paul, tulad ko sa mga Thessalonians, we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep. Again, when you fallen asleep, is a figure of speech, euphemism, na pinagagaan ng isang medyo mabigat na salita. Ang ibig sabihin ko ng fallen asleep is namatay. Okay? So, we believe that God will bring with Jesus those who have died in Him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not receive those who have fallen asleep or those who have died. For the Lord Himself will come down from heaven. This refers to the second coming. Diba? Lagi ko natin pinapakinggan sa mga simbahan. Christ is died, Christ is risen, Christ will come. Tinuturo ba sa simbahan natin about Christ will come? Tinuturo ay yung Christ is risen. Christ is Sunday. Christ will come. Hindi ba dapat manamagin natin kung ano ang dapat na paghahanda ng gagawin natin for the second time? Ang unang pagdating po ng ating Panginoon is, of course, yung birth. Yung first advent na tinatawag natin. And He came to seek and to save the lost. So, nung dumating po ang ating Panginoon, yung unang pagdating, dahil pinagpilihan po natin, yung araw ng kapasukan, kapamanakan. Ipinisip niya sa kanyang sarili as Savior of the world. Anyone who believes in Him shall be saved. Okay? So, pinapisip niya sa kanyang sarili as Savior of the world. Pag tinanggap mo siya sa iyong puso, bilang iyong Savior, gawin mo siya Lord. Siya ang masusunod natin sa buhay. Now, sa second coming niya, ano gagawin niya? Sa second coming niya ng ating Panginoon, and the Bible says so, sa second coming niya, He will come as King and Judge. He will come to judge the living. So, hindi na po siya ipinasyan as Savior. Dumating na yun eh. Ito na po yung panahon
na kailangan natin tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Na hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi natin tatanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas ng Panginoon. Okay? Sa second coming niya, judgment day na po. Kaya nga, doon niya, kung mababasa niyo ang Biblia, doon na po nag-iiwalay ang trigo sa mga anak. Doon na po nag-iiwalay ang tupa sa mga nakulit. Sa second coming niya, he will come as king and judge. Kasi dumating na siya as Savior, as Lord, their own heart, pag in-accepting him as Savior. Pag hindi po natin ginawa yun, tulad ng declaration of faith ng Martha at ng mga apostles, there will come a time na pagdating niya, judgment. Kaya ngayon po is the day of salvation sa ating people writer. Today is the day of salvation. Today, if you hear His word, do not harden your heart. Accept Jesus as Lord and Savior. And in His second coming, we will be with Him in His presence. Kaya nasabi dyan, for the Lord Himself will come down from heaven, that is the second coming, with a loud command, with the voice of the archangel, and the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first, and after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them. Together with them in the clouds, the dead and the living. Together, we will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. So kung titignan po natin, sa second coming ng ating Panginoon, there will be a celebration of reunion with Jesus and with the departed loved ones who are in Jesus. Okay? Kaya na po din nyo, yung temporary separation na binanggit natin kanina, yung baby na pinanganak, umiyak, di ba? Pero after that, pero after that, babalik yung baby sa kanya. There's joy of reunion. Right? There's joy of reunion. At yung father na umalis dahil pumunta ng opisina, naku, pagbalik niya. Diba? Kasama yung, sasalubong yung anak niya na umiiyak kung siya paalis. There will be joy doon sa reunion na yun. Yeah. Masaya-masaya si David sa yung baby. And of course, yung bata na nagpunta ng school, na temporary na separate sa nanay dahil kailangan nila magkawal. Pag-uwian niya, tuwang-tuwa yan. Sasalubungin din yung mami. With joy. Sasabihin pa naman niya, mami, tingnan mo mag-stop. Right? There will be joy in the reunion. At siyempre yung mga married, every night, no? Na nagkakaroon sa home base nila, sa family origin, there's joy na makita-kita. Kahit na-married na sila. Of course, yung sa anak namin, no? After the graduation, there's joy dahil may reunion na. And this time, sa death, there will also be joy. Kasi, sa binasa natin kanina, those who are dead in Christ will rise first, and we who are left and still alive will be caught up together with them in the air, and so we will be with the Lord forever. There will be reunion with the departed loved ones and with Jesus in the last days. Kaya nga magkakaroon po ng joy and reunion doon. Kaya I do believe, pagdating ng panahon, okay, ang sino man tumatok sa Panginoon, kahit siya ngayon tumatawag na, makakasama ulit ng sino man, okay, na mayroon din pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. There will always be joy. Yes, I would say, even death can be
considered temporary separation. For those who believe in our Lord Jesus Christ, you have your faith in your heart about Jesus, who is the resurrection and the life, there will be reunion, even with the departed loved ones who have also died in Him. Kaya nga po, napakalaga na marinig natin ang mensahe that it is indeed Jesus who can bring about resurrection and eternal life for those who believe. Habang nandito naman tayo sa Lord, wala kayo, anong dapat natin gawin? Ha? Okay? So, isa lang naman, pwede natin gawin is, let us try our very best to know more about Jesus, to know more about His Word. Kung gusto mo malaman po sa salita mo, para makasundan ang dugo sa Diyos. Para mapaghandaan po yung sinasabi ng second coming ng Pastor. Nandito po naman lahat yun sa Biblia. Kaya I would encourage each one na tayo ay magkaroon personal encounter with the Word of God, with our Lord Jesus Christ. Kasi yung pong buhay na in-expect natin dito, sooner or later, magkakaroon natin sa but if we believe in Him, we will see Him. Yun po una kung gusto practical application kung pwede natin makakulunan. Let us try our very best to come to know our Lord Jesus Christ. And everyone who wants to know the Lord Jesus Christ, God will not fail him or her. Magpapakahayag, magpapakahayag ang isa. Hindi niya magkakait ng sarili niya na ang kilala ang kanyang sarili sa sino mang nagkakait. For God is a rewarder of those who diligently seek Him according to the Bible. And second, nais ko po bahagi sa inyo, is aside from our relationship with God, let us also maintain our relationship. Habang buhay po ang isa't isa. Habang nandito pa tayo, extend natin yung pag-ibig, pag-tulog, respeto sa bawat isa. Hindi yung habang nandito tayo, sama tayo sa bawat isa. Pagkatapos, punta ka kasi may isang anak doon na nag-testify sa grupo ng agenda. Last Friday, funeral service. Hindi ko alam kung sumbunso niya is daw siya ng baka sa bisinig pagpahalik ko sa kapay. Ibanda niya. Iyak siya pinirang at sabi siya sa akin ko, patawarin mo ako, patawarin, mahal na mahal kita. Sabi ko sana gawin ko. Sunod ko. Pero habang buhay pa tayo, huwag natin sayangin ang bawat pagkakataon. Paglaman natin ang pag-ibig natin sa ating kapatid. Iwasan natin sa mga mo. Yun ang tangkuhan. Okay? Kung hindi na yung nabati, hindi mo na siya babati. Sana mawala na po sa ating mga puso dito. Okay? Kasi yun, practical aspect. Kasi ayaw natin mangyari na kung kailan patay na, saka natin sasabihin mahal na mahal. Patay na. Sabihin natin ito araw. Paglingkuran natin ang ating kapwa araw-araw. Hindi natin. Family, then of course, yung mga office mates natin, classmates natin, church mates natin. Sino ba man? Kasi pag nakakala, kung tayo nakakala, wala na po yung para ma-express pa natin. No offense po, ano? So, minsan, meron mo iba, sa pamate, Facebook, diba? Happy birthday, Mami, Daddy, in heaven. I love you. Sana maganda po
tumawag na sa tulong, pagdating sa hospital, death. Kapag-bata na po ng 56 years, yet, nangihinala yung isa. Kasi kung siya ay umalis, hindi niya ipinadala. Sabi niya, hindi naman siya nagpakala, pinunod siya. Kaya malungkot na malungkot siya. Huwag sabi natin ngayon pa lang ako. Sa ganito mga generation is na natin ngayon pa lang sa ating mga mahal sa buhay. Ang pag-ibig ng Diyos kaya finally po, ang reality of life, death, and life is all about the certainty of separation, but we have the confidence of resurrection. Yet, such resurrection goes unto us a challenge to have faith, to have such relationship with our God through our Lord Jesus Christ. And definitely, in the last days, there will be a celebration of reunion with Christ and with our departed ones. Si Eugene po, bagaman siya umanaw na I do believe na siya ay nasa Panginoon, siya ay tumanggap sa ating Panginoon, at ito ay kanyang pinagbuhay. Kaya naman sana ang bawat sa ating ganun din po magkaroon tayong personal relationship with God and let God move in our hearts. Manalangin. Oh Lord, we thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for reminding us and even rebuking us if there is a need. However, Lord, we thank you because you have given us your Son, our Lord Jesus Christ, to save us from our sins and to bring about in us eternal life. Panginoon, kung meron pa po nakikita sa congregation ngayon na hindi pa po ikaw tinatanggap ang buhay nila, na napagpitas nila bilang Panginoon nila, Lord, move in their hearts. Speak to them the need of salvation, which only you, O God, can bring about. Hindi po sa pamagitan sa pinag hindi po sa pamagitan ng religion na pinakakawa, kundi sa pamagitan ng relasyon sa iyo. Lord, we accept your challenge, your invitation, as we believe and as we put our trust in you. Ang sa dito, makasumpong ng bagong buhay, bagong anak kalita, sa pamagitan po ng aming pagdana, ang aming pagtitiwala sa iyo lamang, Panginoon Jesus, at hindi sa aming sarili. Kumilos ka kami. Lalo tigil ng Diyos sa pamilya natin. Pinagdalangin po namin ang bawat isa na nandito ngayon na mahal sa buhay ng Diyos. Ako kapag-anakan, hindi sa lahat pinigit namin. Ikaw po ang mag-akin. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. Tunay na hindi namin sayangin ang buhay ng Diyos. Una sa lahat, magkaroon kami ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. At ikalawa, ibahagi namin ang pag-ibig na ibinigay mo sa aming puso sa mga tao na nagpapalala sa amin. Huwag namin sayangin ang buhay ng Diyos.
Yes, as well po. Thank you, Pastor Victor Buton. Marami po ako natutunan. Number 2, let's go po i-congratulate itong ating audience. Napakatahimik. Wala akong naririnig na mga napakatahimik. Thank you very much for that. At tayo po ay tapos na sa first part ng ating programa. Tayo po ay lalabo sa second part kung saan ay pwede na po kayong gumalaw kasi baka kayong mga tahimik na tahimik, walang gumagalaw. Ang maingay lang si 30 sa kasi 90. Kayo po, pwede kayo matupin, pwede kayo kumuha ng konting pagkain, at pwede kayo mag-CR, relax na kayo ng konti, at ang tatawagin ko po ngayon, si Sir na ang tatawagin ko. Si Sir po ay manager to, kaya magaling itong magpatuloy ng programa to. Ang ating pong next part ay mag-sharing po tayo. Kaya sabi natin, hindi naman ni Ergin sasabihin natin. Hindi naman po natin kay Ergin sasabihin yung sasabihin natin. Sasabihin natin yan kay Nestle, sa mga kapatid, sa magulang, at sa mga kaibigan. Sino ba si Ergin sa atin? Ano ba ang inspiring story nyo about Ergin? Paano ba siya naging blessing sa inyo, naging encouragement na katulong sa inyo? So, tatawag po tayo ng mga kapatid na mag-share, mga kaibigan na mag-share, maybe co-worker na mag-share, maybe family members na mag-share. So, Kuya Sir, paano na? Tissue. Actually, Tissue, tissue. hindi ko kasi alam kung paano. Paano magsimula?